Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Mo, Birad ako. Okay, pag-uusapan po natin ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ito pong paninira po ni Sara Duterte sa ating administrasyon o sa administrasyong Marcos, no? So, balita ko po, sinisiraan ni Sara Duterte ang ating Pangulo tungkol po sa 16 trillion na utang ngayon ng bansa. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, meron pong sinabi si Attorney Claire Castro para po ibanat o para matauhan po itong si Sara Duterte. So para maintindihan po natin, ito at panoorin po natin. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. So yun po mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po, di ba? Malinaw yung sinabi po ni Attorney Claire Castro. Ito yung sinasabi natin eh. Lagi natin sinasabi to na ang lakas-lakas pong manilip ni Sara Duterte. Ang lakas-lakas niyang manira, pero sirang-sira naman sila. Di ba? Talagang masasabi mong nasaan na kaya yung hiya? Nasaan na kaya yung delikadesa? Nasaan na kaya yung utak ni Sara? Saan na kaya nilalagay yung kanyang isipan? Salita ng salita, hindi niya alam na yung sinasabi niya maaaring ibato uli sa kanya ng mas doble pa. Diba? Kung kikwentahin po natin yung pagkakautang po ngayon ng ating gobyerno at yung pagkakautang ng kanyang ama na kung tutusin kalahati, di ba naalala ninyo? Halos 13 trillion po. 13 trillion mahigit. Yung inutang po, utang po ng ating bansa na iniwan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, kinuwenta po, nalaman po nating lahat na doon sa 13 trillion na yon, kalahati nun kay Duterte lang o sa administrasyong Duterte lang na utang. So, ibig sabihin yung 13, halos nasa 6.5 trillion kay Duterte lang yun. Ganon kalaki, ganon kalawak yung inutang ni Rodrigo Roa Duterte na siya namang pinapasan ng mga Pilipino hanggang ngayon. Maging ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, ano ba ang naging diskarte ng ating mahal na Pangulo para mawala ito? Para hindi na tayo mahirapan pa. Ang ginawa po ng ating mahal na Pangulo, kung maalala ninyo, gumawa po siya ng batas. Gumawa siya ng batas na nagsasabing hindi na pwedeng umutang pa ang bansang ito sa kahit anong bansa. So, ibig sabihin, hindi na makakautang si Sara Duterte. Kahit pa maging Pangulo siya, makalusot siya, hindi na niya pwede pang gawin na makapangutang sa ibang bansa dahil may batas na bawal nga. So, may kukontra sa kanya yung batas, yung konstitusyon ng ating bansa. Diba? So, ngayon, dahil para makaganti siya sa ginawa ng ating mahal na Pangulo, alam niya, hindi na siya makakautang, inisyuhan niya ngayon. Inisyuhan niya na ang utang daw ng ganong kalaki. Kung kikwentahin ninyo, sa panahon po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung nangutang man siya, yun po ay nakalagak sa mga proyekto at kitang-kita naman po. Pwede nyo pong bisitahin yung channel po na yung kung di ako nagkakamali yung PTV, kung di ako nagkakamali yung channel ng Malacanang. Ba't hindi nyo tignan para makita ninyo
kung saan inilagak ng ating mahal na Pangulo yung mga nautang niya mula sa ibang bansa. Na kung tutuusin, kung alam po ninyo, yung mga nautang po niya, yung mga nautang po ng ating bansa ngayon sa panahon po ng ating mahal na Pangulo, ay inilagak po nila sa investment. Ininvest nila. 'Di ba? Ginamit nila yung tinatawag na maharlika. 'Di ba? So, hindi po ginamit sa personal, hindi rin binulsa. So, ibig sabihin, ginamit po yon para po sa magiging proyekto po ng ating bansa. At syempre, sa magiging mga pamamaraan ng ating mahal na Pangulo para tayo ay hindi na nga makautang pa, uumutang pa sa ibang bansa. Sa halip, palalaguin na lang natin kung anong meron tayo. Nang sa ganon, hindi po tayo magmukhang pulubi sa harap ng mga ibang bansa. So, ngayon, nagsalita po si Attorney Claire Castro, nakita nyo naman po, di ba? Di ba? Nagsalita siya na, baka nakalimutan mo, Sara. Di ba? Baka nakalimutan mo, Sara, na yung tatay mo bago umalis sa pagiging pangulo niya o sa pagiging presidente ay nag-iwan ng pamana kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit halos 14 trillion nga kung tutuusin 'di ba? So, mahiya naman sana si Sara na manira. Mahiya naman sana siya na magsalita dahil kahit anong sabihin niya, kung ikukumpara yung kamalian, yung katraidoran, yung pagiging magnanakaw, mukhang times 10 yung kanilang pagiging magnanakaw, pagiging tulisan, pagiging sinungaling, kung meron mang kasinungalingan ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Kaya nga nakakaawa itong si Sara Duterte, nanununtok siya ng isang beses, pero hindi niya alam, pag sinuntok naman siya, dire-diretso na. Kumbaga sa labanan sa ring, makasuntok si Sara ng isa, pero siya, nasusuntok siya ng hindi mabilang. Ganun na nangyayari kay Sara Duterte. Kaya kung ako kay Sara Duterte, tumigil ka na. Huwag ka nang manira. Kasi kahit anong paninira mo, alam ng taong bayan na sirang-sira ka na. Alam ng taong bayan na kaya ka naninira dahil nasira ka sa sarili mong mga galawan, nasira ka sa sarili mong mga masasamang gawa. 'Di ba? Kaya nakikita ko nandadamay na lamang po itong si Sara Duterte sa kanyang kabaliwan. Nandadamay na lamang po itong si Sara Duterte sa kanyang katapusan. So, pero kahit anong gawin po ni Sara Duterte dahil magkaiba po sila ng landas ng ating mahal na Pangulo, hindi po niya mahahatak pababa ang ating mahal na Pangulo. No? Sapagkat ang ating mahal na Pangulo ay habang sinisiraan po niya, nakikita naman po ninyo, habang ginagawan po nila ng iba't ibang mga kwento, habang winawasak nila, lalo pong nabubuo. Dahil binubuo po ng mga Pilipinong nakakakita ng katotohanan, no? Habang sinisiraan nila, habang pinapahina nila yung loob ng ating mahal na Pangulo, pinapalakas naman po ng Diyos yung loob ng ating mahal na Pangulo para po magsilbi sa ating bayan na mayroon pong katapatan, na mayroon pong pagmamahal, pagmamalasakit sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa bansang ito. So, kaya nga para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, kung ako kay Sara Duterte, manahimik na siya. Kung ako sa kanya, hinay-hinay na niyang ibalik yung mga ninakaw niya, baka sakaling maawa pa o baka sakaling ikonsidera pa yung kanyang mga kasalanan. Pero sa nakikita ko, dahil siguro sa nagastos niya na, hindi niya na kayang ibalik yun, baka mamaya na-invest niya na, pero ganun pa man, kung may natitira pa, hindi sana ibalik na lang sana ni Sara Duterte bago siya magdusa sa kulungan. 'Di ba? Baka sakaling mabawasan pa yung kasalanan niya, hindi lamang sa ating bansa, maging sa harapan ng Diyos, 'di ba? Sa bagay, hindi naman naniniwala si Duterte na may Diyos dahil sinabi na nga niya yun, 'di ba, na hindi siya naniniwalang may Diyos. Siguro mas naniniwala pa siya na may kibuloy na Diyos kaysa sa tunay na Diyos. Siguro yun yung narinig niyang aral kay kibuloy, kaya nasabi niyang walang Diyos. Pero naniniwala siya na may Diyos na si Kibuloy, 'di ba? So, mga Pilipino, tingnan ninyo pag-isipan ninyong mabuti kung sino si Sara Duterte at ano yung kanyang kaisipan. Biro mo, sabi ni Sara Duterte, hindi siya naniniwalang may Diyos. Pero minsan napanood ko, sinama siya ni Tony Tikbalang,
yung mahabang baba na anak ni Mayor Lacson noon, itong si Amy Lacson, na ngayon ay manutok na kung saan yung asawa niya ay inagaw lang niya sa ibang babae dahil wala na yatang lalaki na gwapo para sa kanya. Ayun, kaya nang agaw na lang siya ng asawa na may asawa. Itong mukha ni Amy Marcos na mukhang mangkukulam, yung buhok ay hindi mo maintindihan kung buhok ba yan na wig o ano, dahil mukhang wala yatang shampoo. Pero ganun pa man, balik po tayo dito kay Sara Duterte. Yun, ipinaalam po ni Attorney Claire Castro na wag dapat magsalita ng gano'n si Sara Duterte. Baka nakalimutan niya na mas malaki yung binigay na bigat, o mas malaki yung inutang ng tatay niya kaysa sa nautang ng administrasyong ito, na kung saan ay napunta naman talaga sa tama, napunta sa mga proyekto, hindi napunta sa sariling bulsa, hindi napunta sa kung anumang mga bangko yan para nang sa ganon alam nyo na, di ba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, talagang kawawalan talaga to si Sara. Kumbaga sa ring talagang laging natatamaan ng uppercut, laging knockdown. So, pero dahil nga sa, alam nyo na, talagang ganon. May demonyo talagang matibay-tibay ang tuhod. Pero ganun pa man, kahit gaano katibay ang tuhod ng isang demonyo, titiklop at titiklop yan dahil kasama po natin ang ating Diyos. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating nabay. Maraming salamat po.